Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ko si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Hazel Ocampo. And today, our devotion talks about, totoo ba? God glorifies believers. So, our concept is all about glorification. So, ang glorification ay ang huling yugto sa ating paglalakbay ng kaligtasan. So, sa pagbabalik ni Jesus, bubuhayin niya ang mga mananampalatayang namatay at babaguhin naman ang mga buhay pa. Tayong lahat ay makakatanggap ng mawalahating katawan gaya ng kay Kristo. So, wala ng sakit, pagtanda, kasalanan o kamatayan. So, ito ang dakilang pag-asa ng bawat Kristyano, ang lubos na pagpapanumbalik ng ating buong pagkatao para sa walang hanggan. So, our Bible readings for today is all about Philippians chapter 3, verse 22-21, ASND version. Ngunit tayong mga mamamayan ng langit at sabik nating hinihintay ang pagbabalik ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa kanyang makapangyarihang nagpapasakop ng lahat ng bagay sa kanya, babagawin niya ang ating mga katawang marupok upang maging tulad ng kanyang malulahating katawan. So our teachings for today is all about glorification begins at the resurrection. So ang glorification ay magsisimula sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ibig sabihin, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli at tatanggap ng bagong katawan na hindi masisira. Second is glorification is the climax of salvation. So ito ang kaganapan ng lahat, ang katuparan ng ating pananampalataya, tapos na ang laban at ganap na ang tagumpay kay Kristo. And lastly, glorification is being like Christ in glory. So ating mga bagong katawan ay magiging tulad ng kay Hesus Kristo. Makapangyarihan, walang kasalanan at hindi na masisira. So ang dating marupok ay papalitan ng walang hanggang kawalatian. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is aim to be Christ-like in speech, action, and love. Kung alam nating tayo magiging tulad ni Kristo balang araw, sikapin nating maging gaya niya habang tayo nabubuhay pa sa pananalita, asal at pagmamahal. And second is believe that sanctification is designed for glory. So ang pagbabago ng ating karakter araw-araw ay hindi sayang. Ito ay paghahanda sa ating kawalhatian, manalig ka, may kahihintat na ng ating pagsunod. And lastly is commit to spend quality time with God daily. So ang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay paghahanda para sa walang hanggang pakikisama sa Kanya. So iparamdam natin sa Diyos na sabik tayo sa Kanyang pagbabalik. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, suppose you are facing Jesus right now, aware of your future glorification, what you tell Him. So para sa akin is unang-una kong sasabihin is, Panginoon, salamat po. Kasi para sa akin, sa kabila ng aking kahinaan is pinili mong ibahagi sa akin ang iyong kawalhatian. So hindi ito karapat-dapat, ngunit dahil sa biyayang ibinigay nyo, ako'y pinatawad, binago at ngayon luluwalhatiin. Nais kong gamitin ng bawat araw ko na mula ngayon upang mahalin ka at sundin ka. Naway makita mo sa akin ang puso ng isang tunay mong alagad. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pag-asa ng kabalhatian. Salamat sa pangakong babalik ka upang buuin muli ang aming katawang marupok at gawing kaming tulad mo. Sa gitna ng hirap, sakit, kahinaan, kami umaasa na nanalig sa iyong muling pagbabalik. Turuan mo po kaming mabuhay ng may kabanalan, pananabik at katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen.